So naging laban nga po ng Yokohama B Corsair kontra sa kupunan ng Sun and Neo Phoenix ay natalo ang Yokohama. So nakita naman natin maganda ang performance at stats ng ating pambato na si Kai Sotto. Consistent po si Kai, no? Naka-twing 3 points po siya with 6 rebounds, 2 steal at 1 block. Pero meron po siyang 3 foul mga kaibigan, kaya less appearance siya doon sa third quarter ng game sa second half, no? Pero nakita nyo first quarter mga kaibigan, ang ganda ng stats ng ating pambato. First 2 points nga po ay nakuha pa ni Kai Sotto, at nakita naman natin natapos yung first quarter meron na kagad si Kai Sotto na 6 points, 1 steal, 1 block at isang rebound. Lamang naman sana mga kaibigan yung Yokohama dito sa first quarter, which is 25 points, 21 yung Sun N. Pagdating ng second quarter mga kaibigan, under 7 minutes pa po saka ipinasok si Kai, no? Less appearance taga si Kai kapag ka nagkakaroon po ng siya ng foul, no? Hindi po siya agad-agad pinapasok, binibigyan din ng pagkakataon makapag-play or makalaro. Etong si Scott nga po kapalitan ni Kai Sotto, which is medyo matangkad din naman, pero ibang-iba naman yung galawan kung ikukumpara kay Kai Sotto. So dito sa second quarter si Kai Sotto meron ng 12 points, 2 rebounds, 1 steal at isang block. At dito natambakan na ng Sun and Neo Phoenix ng Yokohama sa score na 50-59. Pagdating naman po ng third quarter mga kaibigan, dito pilit na talaga naghahabol ang Yokohama B Corsair. Limited time si Kai Sotto dito sa third quarter dahil pinaglaro ng ilang minuto din itong si Scott nga po, no? Lalo na yung pagkatapos nga po dito sa third quarter. Pero sa fourth quarter mga kaibigan, dito na nakabawi ang ating pambato na si Kai Sotto. Dito siya naibabad, no? At nabigyan ng mahabang playing time. Doon nakita natin si Coach Taketo talaga kinakailangan bigyan ng mas maraming oras si Kai Sotto dahil kinakailangan ng malakas na depensa. Medyo nagkamali pa nga mga kaibigan si Kai Sotto dahil nung pinasa yung bola doon sa Sun and kinuha ni Kai, nakuha yung bola, idinakdak sa kabilang ring, which is counted sa puntos po ng Sun and Neo Phoenix. But so far kung titignan po ninyo, di kita yung score, ilang minuto na lamang yung natitira doon sa last quarter. Pero magkagayon man, natalo man ng Yokohama B Corsair. Ang taas naman ng stats ng ating pambato na si Kai. Do hindi naman ito double-double, pero meron siyang 23 points at 6 rebounds, which is maaasahan na po yan at consistency na yan sa game ng ating pambato na si Kai Sotto. Kaya mga kaibigan, no, ang problema talaga dito, once na si Kai Sotto less appearance, humihina yung depensa. Hindi po kasi nagagawa ni Scott yung kapalitan niyang sentro, yung depensa na ibibigay ni Kai. Mas mahaba po mga galamay ni Kai. Humingi lamang ng bola yan, napapasahan po agad. At ang isang problema din mga kaibigan dito, nagkakaroon na ng bakawan, no? Hindi na nagpapasahan ng bola. Si YouTube, si Oliver, nakita nyo naman talagang tumitira sila ng mga alanganin kahit available si Kai Sotto. Kaya sanang maisagad ni Kai Sotto from 25 points hanggang 30, no? Kung lagi siya nabibigyan ng maayos na bola, no? Dahil nga patapos na itong season, nagpapakitang gilas na yung mga kampiyon ni Kai Sotto. But so far so good mga kaibigan, napakagandang stats nito, no? Kahit natalong Yokohama, mahalaga dito mataas ang stats at puntos ng ating pambato